Sabi nga nila, walang mali sa pagmamahal. Hindi mali na magmahal dahil wala itong pinipiling kasarian, edad, estado sa buhay at panahon. Ngunit papaano kung ang minamahal mo ay hindi pala tao? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Tonyo. 64 years old sa kasalukuyan at ako po'y naninirahan dito sa Marikina. Nangyari po ito taong 1982, Kuya Bari. At ako'y nagtatrabaho sa isang factory bilang tagabuhat. Kaya medyo malaki po ang pangangatawang ko. Panganay po ako kaya ako ay tumutulong po sa aking mga magulang. Hanggang sa isang araw po, dumating ang manager namin na mayroong kasama. Bagong empleyado, babae. Pasimple ko siyang tinignan mula ulo hanggang paa. Napangiti ako dahil maganda po siya. Mahaba ang sobrang itim niyang buhok. Napakaputi po ng balat niya na animoy isang anak mayaman. Idagdag pang kapag ngumiti po ito ay nawawala ang kanyang mga mata. Tawagin na lang po natin siyang Ana. Tubong Nueva Ecija po ang dalaga, Kuya Bari. Katulad naming lahat, nagtungo sa Maynila upang makahanap ng magandang trabaho dahil mag-aaral pa raw ito sa kolehiyo at kaya siya pumasok sa factory upang makapag-ipon. Sa pagkakaalala ko po ay 20 anyos lamang po ito noon. Mabait po si Ana, Kuya Bari. Magalang at masipag kaya lahat ng mga lalaki sa factory ay talaga pong humahanga sa kanya. At isa na po ako roon. Mahirap hindi magustuhan ang isang katulad niya kaya nga bago pa maunahan ng iba ay nanligaw kaagad ako. Ha? Sigurado ka bang manliligaw ka? Mainhing tanong ng dalaga nang minsang kaming kumain sa labas. Tinignan ko siya ng mabuti. Napakaamo talaga ng mukha nito. Parang di makakapatay ng kahit lamok. Ana, oo. Siguradong sigurado ako. Kung bibigyan mo sana ako ng pagkakataon ay hindi ko talaga iyon sasayangin. Sinserong sagot ko kay Ana. Nagningning naman ang mga mata nito dahil sa sinabi ko. Matamis siyang ngumiti sa akin at inabot niya ang kamay ko at mahigpit na hinawakan. Totoo ngang kapag masaya ka, mabilis lumipas ang oras. Kaya't hindi ko na namalayang 5 buwan na pala nang manligaw ako sa kanya. Sa mga panahong iyon ay mas lumalim ang pagmamahal ko sa kanya. Napatunayan kong maganda rin ang kalooban ni Ana, Kuya Bari. Napaka matulungin nito at maalaga. Sa durasyon po ng panliligaw ko sa kanya ay napakilala ko na ng mabuti ang sarili ko. Dinala ko na rin siya sa bahay namin upang ipakilala po sa aking mga magulang. Dahil siguradong sigurado na po akong si Ana ang gustong gusto kong makasama sa aking pagtanda. Pero nagtataka lamang po ako, Kuya Bari, dahil napakalihim po ni Ana. Ni minsan hindi niya nabanggit ang pamilya niya o kung saan talaga siyang probinsya nagmula. Kapag naman tinatanong ko, ang iikli po ng kanyang sagot. Natatakot na nga ako, baka kabit lang ako ng dalaga. Isa pa pong napansin ko'y mailap po siya sa ibang tao at palaging nakaalerto sa paligid. Tapos kapag kumakain kami sa labas ay parang ayaw pa niya sa mga binibili ko. Lumipas pa ang 1 buwan at sinagot na niya ako sa araw ng kapanganakan ko. Abay, tuwang-tuwa po talaga ako. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ang mga kaibigan namin at katrabaho ay panay ang bati. Masaya sila para sa aming dalawa. Pinaikot ko ang 2 kong braso sa bewang ni Ana at mahigpit po siyang niyakap. Ginantihan naman niya iyon.
Nang matapos kami sa trabaho, inaya ko si Ana sa apartment ko para roon na magluto. Kesa lumabas pa kami, doon na lang kami sa bahay para makatipid. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya habang kami po ay naglalakad. Bago kami tuluyang umuwi, dumaan po muna kami sa palengke para bumili ng mga rekados na kakailanganin. Humanap kami ng mabibilhan ng baboy. Huminto po ako nang makita ang isang pwesto na may sariwang tinda. Ngumiti kaagad sa akin ang tindera. Napababa naman ang tingin ko sa tiyan nitong bilog na bilog. Gumanti rin ako ng ngiti. "O Suki, bili na. Murang-mura ang kilo ko dito." Wika ng tindera habang humihimas-himas sa kanyang tiyan. Napalingon ako sa aking girlfriend para sana humingi ng opinyon pero natigilan po ako nang makita ko itong nakatitig sa tiyan ng babae. Matalim ang mga tingin nito. Nagtataas baba ang lalamunan. Kinunutan ko naman siya ng noo. Ale, 1 kilo lang po. Huwag niyo pong hiwain ha." Wika ko sa kanya at tumango ito at kumuha na ng sariwang baboy. Hinarap ko si Ana. Nang magtama ang mga mata namin ay pilit siyang ngumiti. "Oh, ayos ka lang ba?" Mahina akong tanong, ngunit tipid na tango ang sagot nito. Hanggang sa makuha na namin ang baboy at makaalis na kami doon. Habang papalayo sa babaeng buntis, panay lingon ito sa kanyang paligid at naging aligaga. Bago pa man kami makasakay ng tricycle ay biglang tumigil si Ana sa kanyang paglalakad kaya nabitiwan ko ang kamay niya. Nagtataka naman akong lumingon. "Ana, may problema?" Mahinahon kong tanong kahit medyo iritable na ako. Dapat kasi masaya kami ngayong araw pero hindi ko talaga maintindihan si Ana. Nag-iwas siya ng tingin. Bahagyang napaatras. Tonyo, pasensya ka na. Pero naalala ko, may importante nga pala akong gagawin." Nagmamadaling sabi ni Ana bago mabilis na tumalikod at tumakbo papalayo sa akin. Sinubukan ko po siyang habulin pero naglaho ito sa bugso ng mga tao. Ayokong isipin ngunit masama ang kutob ko. Umuwi po akong nag-iisa ng gabing iyon, Kuya Bari. Mabilis lumipas ang magdamag lalo na't galing sa pagtatrabaho. Kinaumagahan sa trabaho ay napadaan ako sa palengke. Huminto ako sandali sa paglalakad nang makitang napalilibutan ng pulis ang entrance. Marami ring nakikiusyosong mga sibilyan. Lumapit ako doon. Napatingin ako sa isang stretcher na may takip na kulay puting kumot. Kitang-kita ko ang pagbakat ng dugo sa bandang tiyan ng kung sinong biktima. Napatigil ako nang marinig ko ang 2 ginang na nag-uusap. Sabi, buntis daw ang napatay na natagpuan sa banyo. Nagkalat daw ang dugo sa paligid. Puno daw ng malalalim na kalmot ang katawan ng biktima. Idagdag pang warak daw ang tiyan nito. Ang pinakamalala, Kuya Bari, marami raw lamang loob ang nawawala kasama na ang batang nasa sinapupunan nito na sa tansya niya ay 6 na buwan pa lamang. Gusto kong magduduwal dahil sa narinig ko, Kuya Bari. Sino namang hayop kasi ang gagawa noon sa babaeng buntis? Napakawalang pusong tao, hindi na pinatawad. At mukhang pinahirapan pa talaga ang biktima bago patayin. Dahil doon ay napangiwi ako. Napakadelikado na talaga ng panahon ngayon. Nang bigla kong naalala si Ana, dapat pala hinatid ko na lamang siya pauwi sa apartment niya. Ay oo nga pala, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Ni hindi niya ako pinapupunta roon noong nanliligaw pa lamang ako. Palagi kaming nasa bahay ko. Napabuntong hininga na lamang ako.
Si Ana kaagad ang hinanap ko pagkadating sa factory. Pumunta ako sa locker area para tingnan ito, pero kamalas-malasang nagpaabiso raw na absent ang dalaga ngayong araw. Napakamot na lang ako sa aking ulo. Hindi man lang nagsabing masama pala ang pakiramdam nito, kaya siguro nagmamadali kagabi. Isinawalang bahala ko na lamang at ako'y dumiretso na sa aking trabaho. Matuling lumipas ang 1 linggo. Walang Ana na ang nagpakita. Ang sakit-sakit sa dibdib na iniwanan niya ako sa ere. Nagkataon naman, 1 linggo rin iyon na sunod-sunod ang naging patayan sa lugar namin. Bata, matanda, babae o lalaki, walang pinipili. Lahat sila puro kalmot sa katawan, warak ang tiyan, nawawala rin ang mga lamang loob. Nakakapanindig balahibo talaga, Kuya Bari, lalo na't nasa kalsada pa mismo naroroon ang mga natuyong dugo ng biktima. Sa isip-isip ko lang, mga taong halang ang bituka ang maaaring gumawa nun. Binebenta siguro nila sa black market ang nakukuha nilang lamang loob. Habang iniisip ko iyon ay tinapik ako ng aking katrabaho. "O tol, una na kami. Ingat ka dyan ha." Paalam ng isa sa mga katrabaho ko. Kinawayan ko sila at naglakad na sa kabilang direksyon. Malalim na ang gabi, ngunit ngayon pa lamang ako papauwi. Marami kasing kinargang kahon kanina. Malayo-layo na ang nalalakad ko nang mapansing parang may tunog baboy sa paligid. Sa lubong ng kilay na sinundan ko ang tunog na iyon sa isang iskinita. Natigilan ako nang makita ang katawan ng isang lalaking nakaangat sa ere. May kung ano o sinong nakahawak sa liig nito. Akma sana akong aatras nang bumaling sa akin ang 2 mapupulang mga mata. Nanlaki ang mga mata ko. Napaatras ako nang ihagis ng parang magaang papel ng nilalang ang katawan ng pobre. "Diyos ko po! Anong klaseng nilalang ito?" Usal ko nang tumambad sa aking mga mata ang hitsura ng nilalang. Aswang, Kuya Bari ang nakaharap ko. Meron itong katawan ng tao pero ito'y mukha ng baboy. Mayroon nitong nagtatalasang mga kuko kung saan tumutulo ang sariwa at mapulang likido na sa hula ko'y dugo na galing sa taong iyon. Matatalas din ang mga ngipin nito na tinutuluan pa ng laway habang nakatingin sa akin. Nababalutan siya ng itim na balahibo. Umaalingasaw sa paligid ang napakasangsang na amoy. Aswang po! Aswang ang pumapatay sa mga tao, hindi serial killer. Dahil doon ay napuno ako ng takot. Akala ko'y katapusan ko na, ngunit biglang may umalulong. Tumaas lahat ng balahibo ko dahil sinabayan pa iyon ng mahihina ngunit maririing angil ng aswang na nasa aking harapan. Dahil hindi ko maialis ang tingin sa aswang, ay hindi ko na malayang may nakaharang palang basura sa likuran ko na ikinapatid ko. Napaupo tuloy ako. Sobrang panginginig ng buo kong katawan, lalong-lalo na nang humakbang papalapit sa akin ang nilalang. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, ay bigla na namang may umalulong ng malakas. Tumingala ang aswang sa madilim na kalangitan bago pa matalim ang tinging bumaling ito sa akin. Ang buong akala ko'y hahakbang ba ito ulit, pero mabilis na tumalikod ang halimaw at tumakbo papalayo. Sa unang pagkakataon, Kuya Bari, inakala kong mamamatay na ako. Hindi ko na alam kung papaano ako nakaalis sa lugar na iyon. Kung may tumulong ba sa akin o may nakakita. Basta't nagising na lamang akong nasa barangay hall na ako at ako'y napapalibutan ng mga pulis. Nakauwi ako sa apartment ko
pero wala ako sa aking wisyo. Umabot na pala sa news ang nangyari kagabi, kaya lahat ng katrabaho ko ay naging concern sa akin. Panay-panay ang kamusta nila at tanong kung ano ang nakita ko. Pero imbes na sumagot ay tumahimik lamang ako. Nagulat ako nang biglang may yumakap sa akin. Lumingon at nakita ko si Ana. Nakangiti siya sa akin. "Oh, napalitaan ko ang nangyari sa iyo ah. Mabutit maayos ka." Nag-iwas ako ng tingin. Hinawakan ko siya sa balikat para ilayo sa akin. "Ba nangyari sa iyo? Isang linggo kang naglaho na parang bula tapos gano'n na lang. Babalik ka na parang walang nangyari. Hindi ka nagsabi sa akin. Lalo't iniwan mo ako nang wala kang kapaapaalam noong araw mismong maging tayo. Gusto kitang puntahan pero di ko naman alam ang bahay mo." Punong-puno ng tampo kong sabi sa aking kasintahan. Malungkot ang mukha nito nang ako'y tinignan. "Wala akong kaalam-alam sa iyo, Ana. Ikaw, kilalang-kilala mo ako. Ana, gusto kong makilala ang pamilya mo. Masabi sa kanilang mabuti ang intensyon ko sa iyo. Na balang araw ay papakasalan kita. Pero kung ganito tayo..." Natigil ako sa pagsasalita nang biglang yumakap sa akin si Ana. "Tonyo, huwag ka na magtampo. Patawarin mo ako. Hindi ko naman nais na maramdaman mo yan pero masyado lang naging komplikado ang lahat." Nahihirapan itong wika sa akin. "Ano, Ana? Paano naging komplikado? Ipapakilala mo lang naman ako sa mga magulang mo. Gusto kita talaga makasama habang buhay, Ana. Ganun ka rin ba sa akin? Kasi kung hindi, dapat na natin itigil ito." Nagbabantaman ako ay wala na akong pakialam. Bigla na lamang tumulo ang mga luha sa mata nito. Parang pinipisil ang puso ko, ngunit hindi ako nagpadala. "Ganun ba? Gusto mo ba talaga makilala ang pamilya ko?" Mahinang tanong nito sa akin. Tumango ako, Kuya Bari. Tipid na ngumiti ang dalaga bago sunod-sunod na tumango. "Kung ganon, sige, makikilala mo sila." Namilog ang mga mata ko. Lahat ng paghihinampo ay naglaho sa isang iglap. Sige, Tonyo. Magbakasyon tayong dalawa doon sa Nueva Ecija kahit isang linggo lang. Papakilala kita sa pamilya ko at ipapakilala ko na sa iyo ang tunay na ako. Pangako." Tuwang-tuwa ako, Kuya Bari. At kagaya ng sinabi ni Ana, nag-leave kaming pareho ng isang linggo. Mabilis naman kaming napayagan dahil halos wala pa akong absent at dahil si Ana ay magre-resign na. Sa susunod na buwan kasi, Kuya Bari, ay may pasok na itong muli sa kolehiyo at kailangan ng lumiban ng trabaho para mas maging akma sa schedule ng kanyang pasok. Naghanda kaagad kami pagkatapos naming makapagpaalam. Tig-isang bag lamang ang daladala namin. Nagbus na lang din kami pauwi sa kanila. Magkahalong saya at kaba ang nararamdaman ko habang kami po ay nasa biyahe, Kuya Bari. Nasasabik na rin ako dahil gusto kong malaman ang tingin sa akin ng mga magulang nito. Halos 4 na oras po ang itinagal ng biyahe namin bago po narating namin ang barangay kung saan nakatira ang pamilya ni Ana. Nagbayad ako sa tricycle bago hinarap ang arko na may pangalan ng lugar nila. Kuya Bari, hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar dahil sa pagkakaalam ko ngayon ay kilala ito. Tinignan ko si Ana. Kanina pa ito tahimik sa biyahe tapos ngayong mukhang nag-aalangan pa siyang magpatuloy. Napabuntong hininga na lamang ako. Inilibot ko ang aking mga mata sa buong paligid. Napapalibutan kami ng mga berde, sakahan at gubat. Halos wala ngang mga bahay kaming nadaanan. Kung meron man,
malalayo ang mga pagitan. Isama pang napakalayo nila sa bayan. Hinawakan ko ang kamay ni Ana. Lumingon siya sa akin. Gumanti naman ang hawak kaya nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. Gumapang ang kilabot sa sistema ko nang makapasok kami sa lugar nila. Alerto kong tinignan ang paligid sa pakiramdam na may nakamasid sa amin. Napalunok na lamang ako. Paano'y nagsisilabasan ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay sa tuwing daraan kami. Matatalim kasi ang tinging nakasunod sa amin. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ni Ana. May mga ilan pa ngang tumigil sa ginagawa nila para lamang pagmasdan kami, Kuya Bari. 5 minuto kaming naglalakad hanggang sa tumigil kami sa tapat ng isang maliit na kubo. Sa bakuran ay may mga tao. Isang lalaki na sa tingin ko po'y tatay ni Ana, isang binatilyo at matanda na nakaupo sa lilim. Handa ka na ba? Mahina kong tanong sa aking sarili. Pumasok na kami sa loob ng kanilang bakuran. Tumigil sa ginagawa ang mga tao roon at sumigaw ng, "Ate!" Isang binatilyo ang bumati sa kanya. Huminto kami sa tapat ng tatay ni Ana. Kinakabahan talaga akong ngumiti pero hindi yata ito masayang makita kami. Punong-puno ng pagtataka ang mga mata nito habang nakatingin kay Ana. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ni Ana. Pagkatapos po nun, lumabas mula sa maliit na bahay ang may katandaang babae na sa tingin ko po ay ito ang nanay ni Ana. Biglang bumitaw si Ana sa kamay ko at yumakap sa kanyang ina. Pagkatapos ay sumunod sa kanyang ama pati na rin sa lola. Ako naman, Kuya Bari, ay nagmano sa kanila. Ngunit nang aabutin ko na po ang kamay ng tatay ni Ana ay natigilan ako. Napansin ko kasing puno ng sariwang dugo ang kamay nito. Napalunok ako at bahagyang nandiri sa malansang amoy. Ngunit ayaw ko namang mapahiya ang matanda kaya itinuloy ko pa rin. Humawak naman si Ana sa kamay ko at ipinakilala ako bilang nobyo niya. Tuwang-tuwa naman ang nanay ni Ana samantalang hindi naman maipinta ang mukha ng ama nito. Pagkatapos ng Kuya Bari ay inaya na kami ni tita na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Sumunod kami ni Ana. "Oh, maiwan ko muna kayo ha at ipaghahanda ko kayo ng merienda. Ana, dalihin mo ang iyong nobyo mo sa kwarto para makapagpahinga. Tatawagin ko na lamang kayo." Rinig kong ani ng nanay ni Ana. Inilibot ko ang tingin ko sa loob ng maliit nilang sala. Kuya Bari, madilim po at tanging mga kandila lamang ang nagsisilbing liwanag doon. Mas maraming kandila sa may altar na nakasabit sa itaas ng kanilang pader, kung saan meron nakaukit sa kahoy na hindi ko masyadong makita kung ano iyon. Nawala ang atensyon ko roon nang hilahin ako ni Ana papunta sa isang silid. Namangha naman ako, Kuya Bari, dahil malinis ito at maaliwalas kahit na maliit. May papag na kasya ang 2 tao. Malambing ko namang tiningnan ang aking nobya na nakatalikod sa akin. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya sa baywang. "Ana, maraming salamat ha. Maraming salamat sa pagdala mo sa akin dito, mahal ko. Tuwang-tuwa talaga ako na nakilala ko na finally ang pamilya ninyo." Malambing kong bulong sa kanya. "Masaya rin ako, Tonyo. Masaya rin akong nakilala mo na rin ang pamilya ko." Ani ni Ana saka lumingon at yumakap pabalik. "Tonyo, sana kung may malalaman ka tungkol sa pamilya ko
ay huwag sana iyong maging dahilan para iwanan mo ako. Hinaplos ko ang likuran niya. Para ba namang makakaya ko pang iwanan ang babaeng ito? Sobra ko siyang mahal na mahal, Kuya Bari. At bago kami umalis dito, sisiguraduhin kong ipagpapaalam ko na siya sa kanyang mga magulang na magpapakasal kami. Kinagabihan po, magkakasabay kaming kumain sa hapagkainan nila. Tahimik akong nakikinig sa kanilang pamilya na nagkukumustahan. Hindi rin kasi ako mapakali doon sa ulam nila, Kuya Bari. Kasi naman po, dinuguan ito pero yung sabaw po niya ay kakaiba ang lasa, pati ang kulay. Yung nakasanayan ko kasi ay kulay itim, pero yung sa kanila po ay kulay pula. Tapos yung karne, hindi pa po masyadong luto dahil kapag hinahati mo, nakikita ko pa yung parang dugo-dugo ba. Iba rin po yung lasa. Hindi siya karne ng baka o baboy. Lalo naman hindi manok. Ay Kuya Bari, talaga pong kakaiba ang lasa. Habang pinapanood ko ang kapatid ni Ana na kumain, kitang-kita kong maganang-magana ito. Naramdaman niya sigurong nakatingin ako sa kanya dahil marahas itong nag-angat ng tingin kasabay ng isang malakas na pag-angil. Nagulat ako at napaatras. Pati mga kasama namin ay nagalit sa kapatid ni Ana. Biglang kinabog ng malakas ang dibdib ko. Napasigaw naman ng malakas ang tatay ni Ana, kaya naman tumigil ang lalaki. Pero andun pa rin ang matalim nitong pagtingin sa akin. Napalunok ako at nagpaalam na papasok muna sa kwarto. Pagpasok ko po ay humiga ako sa papag at malalim na nag-isip hanggang sa hindi ko na namalayang tinangay na pala ako ng dilim. Nagising na lamang po ako nang makarinig ng malalakas na pag-alulong sa labas ng bintana. Napabalikwas ako ng bangon. Lumingon ako sa tabi ko, ngunit nakitang bakante iyon. Sa lubong ang kilay akong bumaba ng papag. Lumapit sa bintana at hinanap ko kung may aso bang nagkalat, ngunit wala naman. Akma akong babalik sana sa pagkakahiga ko sa kama nang makarinig ako ng mga boses sa labas. Dahan-dahan akong lumakad at sinundan ang pinanggagalingan ng ingay hanggang sa makarating po ako sa may isang silid. Nakasarado ang pintuan nito, ngunit may siwang kaya nagawa kong makasilip sa loob. Nagulat ako nang makita ang likod ng mag-anak habang nakaharap sa isang altar. Namilog ang aking mga mata nang makita ang hitsura ng altar nila, Kuya Bari. Mayroon pong mga kung ano-anong alay at mayroong kahoy na inukitan ng tatsulok at mata sa gitna noon. Hinanap ko si Ana. Nakita ko siya doon sa may gilid. Walang suot-suot na pang-itaas. May kung ano na itong ipinapahid sa braso niya pati sa kanyang liig. Hinintay ko lamang ang susunod nilang gagawin. At hindi nga nagtagal, Kuya Bari. Hindi ako makapaniwala dahil unti-unting nagbago ang hitsura ng mag-anak. Ang kaninang mapusyaw na mga balat ay napalitan ng itim na mga balahibo. Nanlaki ang aking mga mata at napaatras ako dahil sa gulat, dahilan para matamaan ko ang isang basong nalaglag sa sahig. Dahil doon ay biglang lumingon sa gawi ko ang mga aswang. Kitang-kita ko talaga ang mga nagtatalasa nilang mga kuko, ang mahahabang mga pangil at ang hitsurang mga baboy. Hayop! Aswang pala sina Ana! Biglang bumalik sa aking alaala ang sinapit ko noong nasa Maynila pa lamang ako. Walang niya, kamukhang kamukha nila iyon. Hindi kaya't
Si Ana ang aswang na iyon? Bigla nang gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito na ang babaeng pinakamamahal ko pala ay isang aswang. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nagmahal ako ng isang aswang. At kaya siguro niya ako isinama dito para maging pagkain nila. Kaya siya pumayag. Mabilis pa sa pagkurap na bumalik sa dati niyang anyo si Ana. Punong-puno ng pangamba ang kanyang mukha. Humakbang siya papalapit sa akin, ngunit umatras ako dahil sa takot. Gulong-gulo ako sa mga panahong iyon, Kuya Bari. Ang gusto ko na lamang ay makaalis sa lugar na ito. Kaya bago pa man nila ako gawing pagkain, ay kumaripas na ako ng takbo. Narinig ko pang tinawag ni Ana ang pangalan ko, pero hindi ako lumingon. Tumakbo lamang ako ng tumakbo kahit hindi ko alam ang pupuntahan ko. Hingal na hingal ako at huminto na lamang ako sa aking pagtakbo nang maubusan ako ng hininga. Napahawak na lang ako sa magkabila kong tuhod. Noong mag-angat ako ng tingin, ay napamura ako ng napakalakas. Nasa loob ako ng kagubatan. Kung minamalas-malas ka naman talaga, naligaw pa ako sa gubat. Napasampal na lamang ako sa noo ko, saka inilibot ang tingin sa paligid. Kung kailan ko pa gusto lumayas dito, saka pa ako nagkaganito. Dumiretso ako ng aking pagkakatayo at nagsimulang maglakad. Palaisipan talaga sa akin kung lahat ng mga tao sa lugar nila ay mga aswang. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad para mahanap ang tamang daan palabas dito. Nang biglang mula sa kawalan ay may kung anong kumaluskos. Marahas akong lumingon sa paligid. Napalunok na lamang ako dahil wala naman akong nakikita na kahit ano. Nanlamig ang buo kong katawan nang bumungad sa akin ang isang matandang lalaki. Madilim ang mga matang nakatingin ito sa akin. Napalunok ako lalo nang bigla itong ngumisi. "Naliligaw ka ba, iho?" Po, alam niyo po ba kung saan ang daan palabas po?" "Hindi ka na makakalabas dito." Marahas nitong bulyaw sa akin. Natuod ako sa pwesto ko nang bigla itong magbago ng kanyang anyo. Ang mukha niya'y napuno ng maiitim na balahibo. Ang ngipin nito'y naging matalas at matalim na rin. Napaigik ako nang sakalin niya ako. Biglang bumaon sa leeg ko ang mga nagtutulisang mga kuko nito. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Mariin na lang akong napapikit. Amoy na amoy ko talaga ang masangsang nitong hininga. Napaungol na lang ako nang biglang pumatak sa mukha ko ang isang mainit at malagkit na bagay. Hindi ko na namalayang tumutulo na pala ang luha sa mga mata ko. Napakasakit naman na mamamatay ako sa ganitong paraan. Ayoko pa pong mamatay. Akala ko talaga ay katapusan ko nang maramdaman ko sa aking balat ang matalim nitong mga ngipin. Ngunit bago pa man kumagat ang pangil nito sa akin ay biglang napakawalan ang leeg ko. Napaubo ako ng hangin at singhap. Napadilat ako sa pagkabigla. Nakita kong nakakubabaw ang isang pamilyar na bulto ng tao sa aswang na gustong lumapa sa akin. Mabilis akong tumayo at takbang tatakbo na sana nang makita kong nilalabanan ni Ana ang matanda. Nasa ibabaw ng matandang lalaki si Ana habang ito'y nakikipagkalmutan. Angilan sila ng angilan. Napasigaw ng malakas ang matandang lalaki nang bumaon sa dibdib nito ang mga kuko ni Ana. Hindi ako makapaniwala, Kuya Bari, sa lahat ng nasasaksihan ko.
Dalawang aswang na naglalabanan. Natuod lamang ako hanggang sa marinig ko ang malakas na sigaw ni Ana. Nakalupasay sa lupa si Ana samantalang nakatayo sa harapan nito ang matandang aswang. Kahit takot pa rin ako sa kasintahan ko, hindi ko maatim na iwanan siya at hayaang mamatay. Kaya mabilis akong naghanap ng maaaring maipupukpok sa lalaki. May nakita naman akong isang sanga na kaagad kong dinampot. Tinakbo ko po ang pagitan namin, Kuya Bari. Buong lakas kong hinampas sa batok nito ang kahoy na napulot ko. Napasubsob sa lupa ang aswang. Makatapos na makabawi, marahas kong nilingon. Malakas itong umangil. Pinapakita pa ang nagtatalimang mga pangil niya. Dahil sa takot ay nabitiwan ko ang hawak kong kahoy. Napaatras ako. Ngunit mabilis pa sa kisap matang nakaharang sa harapan ko si Ana muli. Nanlaki ang mga mata kong nakatingin kay Ana, Kuya Bari. Sugatan na siya't lahat-lahat pero pinoprotektahan pa rin niya ako. Bago pa man maging mas madugo ang lahat ay dumating na ang mga kamag-anak ni Ana. Kaya tumakbo papaalis ang aswang na humarang sa akin. Dinala nila kami pabalik sa baryo at doon kami ginamot. Sinabi nilang natipuhan daw ako ng aswang na iyon at panigurado raw na kanina pa iyon nakasunod sa akin. Mabuti na lamang daw at nasundan kaagad ako ni Ana. Nang mapag-isa na kami ni Ana, ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Pamilya raw sila ng mga aswang pero hindi sila kumakain ng tao. Puro hayop lamang. Totoo raw na nagpunta siya sa Maynila upang makapag-aral kasama ang ibang mga taga-baryo. Kaya pala siya hindi nakapasok ng isang linggo dahil ikinulong daw siya ng mga kasamahan niyang aswang din dahil pinipigilan niya ang mga ito na kainin ang buntis na nakita namin sa palengke at sa iba pang pinatay ng mga ito. Kuya Bari, sa pagkakataon pong iyon ay hindi na ako humingi pa ng paliwanag sa kanya. Sa pagsagip lamang niya sa buhay ko, pinatunayan na niyang tunay ang pagkatao niya. Nawala po lahat talaga ang takot ko sa kanya, maging sa pamilya niya dahil alam kong hindi nila ako magagawang saktan. Pagkatapos po ng gabing iyon, humingi ng pasensya sa akin ang mga magulang ni Ana sa pagpapalit nila ng kanilang mga anyo. Paliwanag nila, talaga raw ginagawa nila iyon kapag malapit na ang kabilugan ng buwan para hindi sila mahirapan. Nagpasalamat naman ako sa pagiging totoo nila at pagligtas sa amin ng gabing iyon. Tumagal din kami ng isang linggo roon, Kuya Bari, katulad ng aming plano. At hindi nagtagal, nagpakasal na rin po kami ni Ana habang kami ay naroon dahil hindi ko na po talaga pakakawalan pa ang dalagang ito kahit sabihin pang magkaiba kami. Hindi ko po kinakahiyang aswang po ang minahal ko dahil ang asawa ko'y may busilak at mabuting puso. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay magkasama pa rin kami kasama ang aming 3 anak. Masayang nabubuhay dito po sa Marikina. Hindi ko na po talaga sadyang binanggit ang mga lugar sa aking kwento, maging ang kinatatayuan ko ngayon upang protektahan po ang aking pamilya. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Proud na proud po akong sabihin at hindi ko po pinagsisisihan na nagmahal ako ng isang aswang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat muli. Lubos na gumagalang,
Antonio. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Schoolmate ko si Oliver. Kilala itong nerd sa buong eskwelahan. Madalas nga itong mapagkatawaang ibuli ng grupo ni Bert na labis kong kinaiinisan. Hindi ko alam kung bakit, pero naaawa ako sa kanya sa tuwing paika-ika siyang naglalakad kapag uwian na. Ang mukha niyang nangingitim na sa bugbog. Ang balat niyang puno ng peklat mula sa pang-aabuso ni na Bert. Nais ko na ding manuntok at bugbugin lahat ng nang-aapi sa kanya. Kahit minsan, hindi ko narinig na nagreklamo o dumaing man lang si Oliver sa aming dean. Batid ding hindi natatakot si Oliver sa grupo ng mga nambubuli sa kanya. Sadyang ayaw niya lang patulan ang mga ito. At dahil doon, kinaibigan ko si Oliver. Kumalat iyon sa buong universidad, kaya lahat ng nambubuli ay iniiwasan niya. Siyempre, dahil anak ako ng may-ari ng school. Sa una, nahihiya pang makipag-usap sa akin ang lalaki. Anya, hindi raw siya karapat-dapat na maging kaibigan ko. Anak raw ako ng may-ari ng eskwelahang libre siyang nag-aaral. Isa pa ay langit at lupa raw ang aming agwat. Tumawa ako, sabay sabi sa kanya na wala naman akong pakialam kahit mahirap siya o kung mayaman ako. Ang mahalaga ay nagkakasundo kami. Nais ko talaga siyang maging isang kaibigan. Sinabi ko sa kanya na wala sa katayuan sa buhay ang paghahanap ng tunay na kaibigan. Nasa ugali iyon at pakikisama. Wala akong inilihim sa kanya. Maging ang sakit ko ay ipinagtapat ko sa kanya. Opo, may sakit ako sa puso. Tanggap ko nang hindi ako magtatagal. Maging ang nobya kong si Mariah ay madalas umiyak pag napapag-usapan namin ang bagay na iyon. Kaya nga habang maaga pa, gumagawa ako ng kabutihan. Nais kong baunin lahat ng masasayang alaala sa kabilang buhay. Iyong walang sakit at pighati. Walang lungkot at pagkabigo. Kahit nga ang mga panakaw na sulyap ni Oliver sa nobya kong si Mariah ay hindi ko binigyang pansin. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa kanya? Cheerleader captain ito at queen bee pa ng school namin. Ngunit sa halip na makaramdam ako ng panibugho, ay naging proud pa ako. Hindi naman kasi si Oliver iyong tipong nangaagaw ng nobya. In fact, ito pa nga ang peacemaker namin ni Mariah sa tuwing nagkaaway kami. Lumipas ang ilang taon at tuluyan na kaming nakapagtapos ni na Oliver at Mariah. Kasalukuyan akong nagmamanage ng aming universidad. Si Mariah naman ay isa ng registered nurse at si Oliver ay hindi ko mahagilap. Basta-basta na lamang itong sumulpot sa hindi inaasahang pagkakataon. Ramdam ko ring nagiging malihim na ito. Nag-iba na ang kaibigan kong lalaki. Hindi ako sanay na hindi kami nagkikita ni Oliver. Kaya naman minsan ay napagdesisyonan kong dalawin siya sa kanyang bahay. Nang makapagtapos kami, ay niregaluhan siya ni Papa ng bahay
bilang pasasalamat sa pag-aaral nitong mabuti. Ang iniregalo naman ni Papa sa akin ay ang universidad kung saan automatiko akong namahala matapos kong mag-aral. Inihimpil ko ang kotse sa gilid ng gate nang makarating ako sa bahay niya. Hindi ko maiwasang mapakunot ng noo. Mukhang walang tao, ngunit nakaawang naman ang mga pinto. Naisip kong tawagin na lang si Oliver sa pagbabakasakaling nasa loob lamang siya ng bahay. Nang makapasok ako sa salas, nakita ko ang magulong kagamitan. May basag na ashtray at may natapong alak habang maraming bubog sa paligid. Ilan sa mga muebles ay mukhang sinadyang pagbabasagin at wala na sa ayos ang sofa. Kinabahan ako at inisip na tumawag ng pulis, ngunit para makatiyak, sinubukan ko munang umakyat sa ikalawang palapag upang silipin kung talagang wala ba roon si Oliver. Habang papalapit na ako sa kanyang kwarto ay papalakas ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko maintindihan ang pagkabalisa ng aking nadarama. Tila ba may makikita akong hindi kaaya-aya sa loob ng kanyang kwarto. Nilakasan ko ang aking loob at walang ingay na itinulak ang bahagyang nakaawang na pinto. Gayon na lang ang pagkaiba ng aking mukha nang may maamoy akong masangsang sa loob. Parang amoy patay na nabubulok at parang amoy dugo. Mas lalong lumakas ang aking pagkabog sa dibdib. Tila umiikot ang aking isipan sa mga nangyayari habang pinakikiramdaman ang paligid. Sana lang walang nangyaring masama. Sana naman nasa maayos na kalagayan si Oliver. Lahat ng sana na ibinulong ko sa aking isipan ay biglang naglaho nang mabuksan ko ang pinto. Pinagsisisihan ko na sumili pa ako sa loob, kaya nakita ko ang isang nakakahindik na eksena sa ibabaw ng kama. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakita ko ang isang babae na pinapaibabawan ni Oliver. Duguan, dilat ang mga mata at patay na. Ang masahol pa roon ay abala sa ibabaw ng katawan ng babae si Oliver. Abala sa paglantak ng mga lamang loob. Nang maramdaman yata ni Oliver ang aking presensya, ay biglang humarap ito sa akin. Sabay ngisi dahilan upang makaramdam ako ng panghihilakbot. Dinungol ng kaba ang aking dibdib, ngunit hindi ko ito pinahalata. Siya ay ngumisi at saglit na napakunot-noo nang makita ako. Maya-maya ay pinunasan niya ang mukha, ngunit may bahid pa rin ito ng dugo. Isang malawak na ngiti ang kanyang iginawad sa akin, saka naglumikot ang mga mata. Isang malutong na, "Kamusta ka?" ang kanyang itinanong sa akin. Kinabahan ako, ngunit inilagay ko lang sa aking isipan
na ito pa rin ang aking kaibigan na si Oliver. Umiling ako at tumingin lang sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ako ang dapat mangamusta sa kanya. Ngumisi lang siya at sinabi sa akin na ayos lang naman daw siya at may panibago ng pinagkakaabalahan. Walang patumpik-tumpik na isinumbat ko sa kanya na ang naabutan ko ba sa kanyang silid ang sinasabi niyang bago niyang pinagkakaabalahan. Biglang napalis ang ngiti ni Oliver at mataman akong tinitigan. Inilihis niya ang tingin at binago ang tanong. Kahit ang aking dibdib ay kumabog. Pilit kong kinalma ang aking sarili. May sakit ako at ayaw kong atakihin sa puso sa harap ng aking kaibigan. Baka ako pa ang isunod niya sa kanyang naunang biktima. Tinanong niya ako kung kamusta na ang aking sakit. Umiling ako at sinabi sa kanyang hindi na ako gagaling. Sa labis na gulat ko ay suminghal siya at sinabing gagaling ako. Gagawa raw umano siya ng paraan upang gumaling ako at bumalik sa dati ang aking buhay. Naglakad siya papunta sa likod ng bahay kung saan may swimming pool. Nasaksihan ko ang ginawa niya kanina, ngunit kakatuwang nawala bigla ang takot ko sa kanya. Sa halip ay tinanong ko siya kung bakit ganoon ang ginawa niya sa buhay niya. Tumitig sa akin ang mapupulang mata ni Oliver. Tila nahihirapan. Anya, matagal na raw siyang aswang. Hindi pa raw kami magkakilala ay aswang na siya. Nagmula ang laman niyang lahi sa kanyang mga ninuno. Kaya ilag ang mga estudyante sa kanya noon dahil sa kumakalat na balita. Ako lang daw ang lumapit sa kanya. Hindi na niya mabilang kung ilan ang taong kinain niya. Dinukutan ng lamang loob at sinaid ang dugo. Wala siyang pakialam kahit magmakaawa pa ang mga ito. Ang mahalaga ay mabusog siya at mapatid ang pambihirang uhaw na nadarama niya. Nabaghan ako sa mga nalaman, ngunit inalo ako ni Oliver. Kahit kailan ay hindi niya ako magagawang traidorin. Basta ang alam ko, niyakap niya ako bago ako mawalan ng malay. Basta na lang sumikip ang aking dibdib at tila inatake ako sa puso. Nang muli akong magising, ang namumugtong mga mata ni Mariah ang nabungaran ko. Hawak nito ang aking kamay habang nagdarasal na sana ay magising ako. Nagtaka ako kahit kapag humihinga ako ay kay gaan na ng pakiramdam ko. Nawala bigla ang aking kakaibang bigat kapag lumalanghap ng sariwang hangin. Nilingon ko si Mariah at tinanong kung ano ang nangyari. Ang sabi niya, noong 1 linggo ay nagmamakaawang dinala ako ni Oliver sa ospital. Ang araw na nakilala ko ang tunay niyang pagkatao. Noong panahong iyon ay kalahati na lang ang tiyansang mabuhay ako. Ipinagtapat pa ni Mariah na alam niya ang tungkol sa lihim ni Oliver. Isa siyang aswang na pilit na nagbabago, ngunit bumalik sa dating gawi dahil sa akin. Muli kong tinanong si Mariah kung nasaan ang aking kaibigan. Humagulgol siya at ipinagtapat ang lahat.
Matagal na raw alam ni Oliver na may sakit ako at halos galugarin ito lahat ng lugar upang makakita ng heart donor. Iyon nga lang, hindi raw siya pinalad. Ngunit isang magandang balita raw ang dumating sa kanila nang tumawag ang ospital na hiningan ni Oliver ng tulong. Mayroon na daw heart donor. Ngunit napalis ang pag-asa ni Oliver nang malamang ninakaw ng isang babae ang puso at ibinenta sa sindikato. Sa labis na galit na umano ni Oliver ay lumabas ang kanyang pagkaaswang at nilantakan ang babaeng nagnakaw. Iyon pala ang tagpong naabutan ko noong magpunta ako sa bahay ng aking kaibigan. Sambit ni Mariah, nakahanap na raw sila ng heart donor para sa akin. At naikabit na ang puso sa loob ng aking katawan. Nagulat ako at hindi malaman ang tamang reaksyon nang malaman ko na ang puso ng katawan ko ay ang puso ni Oliver. Nagsimulang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang aking nadarama. Ni hindi ako nakaiyak dahil sa aking mga nalaman. Tulala lang ako hanggang sa makauwi ako sa bahay. Habang pinagmamasdan ang maliwanag na buwan, nakaramdam ako ng kakaiba. Biglang masusuka ako na hindi ko maintindihan. Ilang saglit lang, pumula ang aking mga mata. Nagkaroon ng pangil at mabalahibong pakpak. Nakaramdam ako ng hindi pangkaraniwang gutom hanggang sa tuluyan na akong magbago ng anyo. Mukhang kailangan ko ng talagang tanggapin ang kapalaran ko. Aswang si Oliver at nasa loob ng katawan ko ang puso ng aswang. Wala akong nagawa nang kusang lumikha ako ng huni sa aking bibig at lumipad ng pagkataas-taas. Ngunit iba pa rin ang aking pakiramdam. Tila hindi ko kayang kumain ng isang tao. Maghahanap na lang ako ng hayop upang hindi ako makapinsala sa tao. Iyon ang magsisilbing pagkukunan ng sariwang dugo at lamang loob. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Betong. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ng aking lolo Kanor noong nabubuhay pa po siya. Ikinuwento lamang din po ito sa akin ng aking ama at nais ko rin sanang maibahagi po sa inyong lahat ang kakaibang kwentong ito. Gabi po noon, papunta na dapat ako sa aking kwarto upang matulog. Subalit natigilan ako bigla sa paglalakad nang makita ko si Tatay Herman na nasa labas pa rin ito ng bahay. Pakiwari ko'y parang umiiyak siya, kung kaya't mabilis ko po siyang nilapitan. At hindi nga po ako nagkamali, Kuya Bari, sa aking hinala. Nang makita niya ako, ay mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha upang hindi ko makita ang pag-iyak niya. Ngunit huli na ang lahat dahil nakita ko na iyon bago pa man niya tuluyang mapahid gamit ang kanyang kamay. Ayos lang po ba kayo, Tay? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin upang iparating ang kanyang sagot sa tanong ko na ayos lamang siya.
Maya-maya pa'y pinaupo niya ako sa kanyang tabi at sabay naming pinagmasdan ang mga bituin na nagsisilbing liwanag noon sa madilim na gabi. Pakuan ay bigla siyang nagsalita. Naalala ko lang kasi si tatay, ang lolo kanor mo. Napalingon ako sa kanya dahil sa kanyang mga sinabi at naging interesado. Hindi ko kasi nakilala ang lolo kanor ko, Kuya Bari, dahil bata pa lamang po ako noon nang mamatay ito. Ni minsan ay hindi rin nagkwento si tatay sa akin tungkol sa kanya. Kaya naman ng gabing iyon ay inisip ko na baka iyon na ang pagkakataon na makilala ko siya sa pamamagitan ng pagkukwento ni tatay sa akin ng mga bagay na tungkol sa aking lolo. Kaya naman dahil doon, nagtanong ako, bakit po? Ano pong meron sa kanya? At nagsimula na nga po siyang magkwento sa akin noon, Kuya Bari. Ayon sa kwento ni tatay sa akin, si Lolo Kanor daw ay isang dakilang sabungero doon sa lugar namin noong nabubuhay pa ito. Halos parati daw siyang wala sa kanilang bahay dahil buong oras nito ay iginugugol parati sa sabungan. Ito rin daw ang madalas na pag-awayan nila ng Lola Karingko na namayapa na rin. Isang gabi, papauwi na raw dapat noon si Lolo Kanor sa kanilang bahay. Bagsak na bagsak ang mga balikat nito dahil sa labis na panghihinayang sa pagkatalo sa sabungan. Nakainom din daw ito noon, kung kaya't paggewang-gewang na ang paglalakad nito sa kalsada. Dahil doon ay hindi niya namalayan ang naglalakad na isang matandang lalaki. Dahilan para mabangga niya ito nang hindi sinasadya. Humingi naman siya ng paumanhin dito, subalit nabigla siya nang makitang tila nahihirapan na ang matanda sa paghinga. Hapong-hapo rin ito na tila ba kagagaling lamang sa pakikipaglaban sa isang gera. Iglap na nawala ang epekto ng alak sa kanyang sistema at nakalimutan ang kanyang pagkatalo sa sabong dahil nga sa labis na pag-aalala sa matandang iyon. Kaya naman sinabi niya rito na dadalhin niya ito sa ospital, subalit tumanggi daw sa kanya ang matanda. Alam kong hanggang dito na lamang talaga ang nalalabing oras ko sa mundong ito, iho. Kaya huwag ka nang mag-abala pang pag-aksayahan ako ng oras upang dalhin pa ako sa ospital. Pero may isang pakiusap lang sana ako sa iyo. Mahabang wika ng matanda kay Lolo. Nagtataka naman at napatanong si Lolo Kanor sa kanya. Ano po iyon? Nakita nitong may dinukot na maliit na bagay ang matanda sa kanyang bulsa. Kinuha nito ang kamay ni Lolo at iniabot ang bagay na iyon. Isa iyong maliit at bilugang bato na kulay puti. Iho, ang tawag dyan ay mutya. Dahil malapit na akong mamatay, ipinagkakaloob ko na iyan sa iyo. Sa tuwing nasa iyo ang bagay na yan, ay bibigyan ka nito ng kakayahang maipanalo anumang laban ang haharapin mo. Subalit kapag ginamit mo iyan sa pansarili mong kagustuhan, ay unti-unting mawawala ang bisa nito at maaari mong ikamatay iyon. Iho, naway pagkaingatan mo ito at ang mga bilin ko sa iyo. Huwag ka sanang matulad sa naging kapalaran ko. Badit kong mabuti ka namang tao, kung kaya't makakasiguro akong gagamitin mo ito sa tama lamang. Mahabang paliwanag ng matanda. Napakunot naman ang noo ni Lolo Kanor noon dahil hindi niya lubusang naiintindihan
ang mga winika ng matanda sa kanya. Subalit bago pa man siya muling makapagtanong, ay agad na naglaho ang matandang lalaki na nasa harapan niya. Pagkaraan ng mga araw, ay roon na intindihan ni Lolo Canor ang ibig sabihin ng matandang lalaki. Nagsimula kasing magkaroon ng mga talamak na krimen sa lugar at sunod-sunod ang naging balita tungkol sa mga natatagpo ang tao na patay na. Halos hindi na makilala ang mga ito dahil halos buto na lamang ang natira sa kanilang mga katawan nang sila'y matagpuan. Marami ang nakapagsabi na kagagawan daw iyon ng mga aswang. Kaya naman napagtanto ni Lolo Canor na kaya binigay sa kanya ng matanda ang mutya na iyon upang ipanlaban sa mga ito at matapos na ang pambibiktima ng mga inosenteng tao nito sa kanilang lugar. Kinagabihan, habang puwerteng natutulog si Lolo Canor, ay bigla siyang nakarinig ng mga ingay na tila kagagawan ng mga aso. Mabilis siyang napabangon at kinuha ang kanyang mutya mula sa kanyang bulsa. Nagulat na lang siya noong makita niyang umiilaw iyon, kung kaya't nalaman niyang may kalaban na nasa kanyang paligid. Lumabas siya ng bahay at doon bumungad sa kanya ang isang nilalang na may mapupulang mata at mahahabang kuko. Maiitim din ang balahibo nito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bagamat nakaramdam pa rin siya ng takot, ay pilit niyang isinaisip na matatalo niya ang nilalang na iyon dahil hawak niya ang mutya. Iyon din ang kauna-unahang pagkakataon na magagamit niya ito at mapapatunayan kung totoo nga ba ang mga sinasabi sa kanya ng matandang lalaki na nagbigay sa kanya nito, na magagawa niya raw ipanalo ang kahit anumang laban na kanyang haharapin. At hindi nga nagtagal, naglaban ang dalawa. Labis na ikinamangha ni Lolo na totoo nga na makapangyarihan ang mutyang tangan niya. Binigyan siya nito ng kakaibang lakas at bilis, kung kaya't nagawa niyang talunin ang nilalang sa loob lamang ng ilang minuto. Doon niya napatunayan na kahit sino o ano paman ang makalaban niya ay magagawa niyang matalo sa tulong lang ng mutyang iyon. Subalit isang araw, bigla siyang napatanong at napaisip kung maging sa laro ay magagamit din pa kaya niya ang mutya. Kaya naman, sinubukan niya ito sa kanyang pagsasabong. Nung araw ding iyon, napagpa siya niyang ilaban ang kanyang alagang manok sa sabong. Bitbit ang kanyang mutya upang malaman kung maging dito ay gagana ito. Hindi nga nagtagal, laking tuwa at pagkamangha ng aking lolo nang manalo ang kanyang alaga. Kaya naman, sa isang laro lamang ay halos nabawi na nito kaagad ang perang natalo sa kanya noong huli niyang pagsasabong. Ang sanay isang beses lamang na paggamit niya ng mutya sa pagsasabong ay nasundan pa ng isang beses, 2, 3 hanggang sa naging araw-araw na. Nawala sa kanyang isip ang bilin sa kanya ng matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng mutya na mahigpit na ipinagbabawal na gamitin niya iyon sa pansarili lamang na kagustuhan, sapagkat unti-unting mawawala ang bisa noon. Masyado kasi siyang nawili at nasilaw na sa pera na napapanalunan niya sa pagsasabong, kaya nalimutan na niya ito. Hanggang sa dumating na nga ang araw na tuluyan nang nawala ang bisa ng mutya.
umaga noon at naghahanda na si Lolo Kanor sa magiging laban niya sa sabong. Ngunit agad siyang natigilan nang kunin niya ang mutya sa kanyang bulsa. Naggulat siya at lubos na nag-alala nang makitang nagbago na ang kulay nito. Mula sa pagiging puti ay napalitan ito ng itim na tila naging isang ordinaryong bato na lamang katulad ng mga makikita mo sa kung saan-saan. Ganun pa man ay hindi niya itinapon iyon. Sa halip ay umasa pa rin siya na kulay lamang ang nagbago at hindi ang bisa nito. Kaya naman itinuloy niya pa rin ang laban niya noon sa sabong. Subalit ang inaasahang pagkapanalo ay nabigo. Nauwi kasi ito sa pagkatalo. Labis ang pagkadismaya at pagsisisi nito. Umuwi siyang luhaan na tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa gitna ng kanyang paglalakad papauwi ay hindi niya inaasahan noon ay may makakalaban pa siyang mga aswang. Natigilan siya sa kanyang paglalakad nang biglang bumungad sa kanya ang 3 malalaking itim na aso. Nakaramdam siya ng kakaibang takot at kaba. Lalo't wala na siyang mutya na magagamit upang matalo ang mga ito. Wala siyang ibang naiisip gawin noon kung hindi ang takasan na lamang ang mga ito sa pagbabakasakaling sa pamamagitan noon ay makakaligtas siya. Subalit Kuya Bari, hindi po iyon ang nangyari daw. Dahil papatakbo pa lamang siya ay mabilis na kaagad na sumugod sa kanya ang isa sa mga aswang. Napaupo siya sa lupa nang kalmutin siya ng mahahabang kuko nito. Ilang sandali pa ay lumapit naman sa kanya ang 2 pang aso at bigla na lang siyang sinakmal ng mga ito na naging dahilan ng unti-unting paninikip ng kanyang paghinga. Ngunit bago pa man siya tuluyang maubusan ng hangin sa katawan, ay nagawa pa niyang magsisi sa kanyang mga nagawa. Lalo na doon sa matandang lalaking nagbigay sa kanya ng mutya. Dahil hindi niya nagawa ang mga inihabili nito sa kanya. Malungkot po akong napabuntong hininga matapos marinig ang kwentong iyon sa akin ni tatay tungkol sa naging buhay ni Lolo Kanor. Hindi ko akalain na ganoon pala kamiserable ang sinapit ng pagkamatay ng lolo ko. Tay, nakakalungkot naman. Iyon po ba yung dahilan kaya lumipat tayo ng probinsya dati? Dahil masyado nang mapanganib sa lugar na iyon? At para na rin po makalimutan nyo ang masasakit na nakaraan ni lolo noon? Tanong ko ulit kay tatay. Napatango naman siya, sabay yuko. Nilapitan ko siya at mahigpit na niyakap, sabay humingi ako ng paumanhin. May pagkakataon kasi na sinuway ko rin ang mga bilin sa akin ng aking ama at hindi siya pinakinggan. At dahil sa ikinuwento niyang iyon, ay napagtanto kong mali iyon. Dahil baka dumating ang araw na pagsisihan ko rin ang hindi pagsunod sa mga bilin at pangaral na sinasabi sa akin ni tatay na alam kong para sa ikabubuti ko na lang din. Dagdag pa ng aking ama. Nalulungkot daw siya dahil hindi man lang siya nakapagpaalam dito. Napag-alaman ko ring marami din siyang pagkukulang sa kanyang ama. At tulad ko, sumusuway din pala siya sa mga utos nito. Labis ang kanyang pagsisisi dahil hindi man lang siya nakapagpaalam at nakahingi ng tawad sa kanyang yumaong ama. Isang aral ang aking natutunan dahil sa kwento ng aking Lolo Kanor, Kuya Bari. Una ay hindi talaga maganda kung ikaw ay magmamatigas sa iyong mga magulang. Ang sumuway sa kanila ay maaaring ikapahamak mo.
Ang ikalawa po ay para sa aking lolo Kanor. Natutunan ko na kapag pinabayaan mo ang isang mahalagang bagay, maaari mo palang ikapahamak ito. Malamang na malamang talagang nasilaw ang aking lolo sa pera dahil sa paggamit niya sa mutya sa maling pamamaraan. Kung kaya't ito rin ang nagbigay ng masamang trahedya sa kanya. Ang pagsisisi po talaga, Kuya Bari, ay nasa huli. Kung kaya't mag-isip po tayo ng 10 beses o higit pa bago natin gawin ang ating desisyon. Isang kwentong puno ng kababalaghan ang nasaksihan po ng aking lolo Kanor at naging dahilan ng kanyang pagkamatay dahil lang sa isang mutya. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito, Kuya Bari. Naway tulad ko ay may napulot din kayong aral dito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Betong. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.